Formal nang naiahain ng ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na tinanggihang tanggapin ng Office of the Secretary General nitong nakaraang Huwebes. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Rafi, pasado alas 10 ng umaga dumating dito sa tanggapan ng Secretary General ng House of Representatives ang ilang kongresistang bumubuo ng Makabayan Bloc kasama ang progresibong grupong bayan o bagong alyansang Makabayan para i-file uli ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinangunahan niya ni na ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Kabataan Party List Representative Rene Co, Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago at bagong alyansang Makabayan o Bayan Chairman Teddy Casino. Pagpasok nila sa opisina ng SecGen, narinig natin na sinabi ni Tino na take two. Matatandaang hindi kasi tinanggap ng Office of the Secretary General ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos na isa-file sana nila noong January 22 o nitong nakaraang Huwebes. Pagkalabas ng mga kongresista ngayon labang ay kinamusta namin yung filing. Nariyan na raw si House Secretary General Cheloy Garafil kaya personal nilang nakausap. Opisyal ng filed and received ang impeachment complaint. Pero ayon kay Tino, hindi raw nag-commit si Secgen Garafil na ire-refer ngayong araw kay House Speaker Bod Gigi alinsunod sa nakasaad sa rules. Bagay na hindi raw maintindihan ng grupo. Base raw sa kanilang pag-uusap, sinabi raw ni Garafil na base sa tradisyon o nakasanayan ay wala pang nangyayaring sa parehong araw nire-refer sa Speaker ang complaint. Ang nauna raw na impeachment complaint ay nirefer sa Speaker kinabukasan. Ang tinutukoy na naunang impeachment complaint laban sa Pangulo ay ang sinayal ng abogadong si Andre De Jesus noong nakaraang linggo. Ang grounds ng reklamo ng Makabayan Bloc ay betrayal of public trust sa ugnay sa maanumalyang flood control project. Kasama raw sa ginawa ng Pangulo na ka-impeach ay ang paglalatag ng sistema ng korupsyon sa pamamagitan ng allocables, pag-abuso sa kapangyarihan sa paggamit ng unprogrammed appropriations at personal na pagkakasangkot sa budget insertions at take-back schemes. Kasama sa ebidensya ng grupo ang Cabral Files, affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at transcript ng Senate Blue Ribbon Committee. Tumanggi ang House Secretary General na tanggapin yung complaint noong nakaraang linggo dahil nasa abroad si Garafil para tumanggap ng pagkilala. Nagtangka at nabiguring maghain ng impeachment complaint ang ilang dating opisyal ng gobyerno noong nakaraang linggo. Kaya sinabi noon ni Mike Defensor na hindi nila planong bumalik ngayong araw sa paniniwalang moro-moro at scam impeachment ang naunang inihain ng abogadong si De Jesus noong nakaraang linggo. Itinanggi na yan. Tulad naman sa naunang impeachment complaint laban sa Pangulo, ang sabi ng Malacanang ay handa ang Pangulo sa mga reklamo at malakas ang loob niyang wala siyang nilabag na anumang batas. Rafi, patuloy naming babantayan yung developments dito ngayong araw at patuloy din na hinihingi ng GMA Integrated News ang pahayag at karagdagang detalye mula kay House Secretary General Cheloy Garafil. Yan ang latest mula dito sa Kamara. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Darlene Kai.